Sinagot na ni Pangulong Aquino ang mga batikos sa umunay mabagal na pagkilos ng gobyerno para tulungan ang mga kapatid nating naiipit ngayon sa gulo sa Libya. Para sa update, may live report mula sa Malacanang ang aming kasamang si Royces Nagit Sibal. Royces. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino na nga ang humarap sa media ngayong hapon para kumpirmahin na meron ng evacuation plan ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan ngayon sa Libya. Sabi ng Pangulo, hirap ang gobyerno na ilipad palabas ng Libya ang mga OFW dahil sa security concern, pero identified na anya ang exit points ang bansang Tunisia at Egypt. May standby funds na rin daw na 100 million pesos ang gobyerno para sa evacuation ng ating mga kababayan. 13 million pesos daw kasi ang gastos kada flight at 200 persons lang ang maaaring ilikas kada biyahe. 13,000 ang target na may ilikas ng gobyerno out of the 26,000 OFWs na nasa Libya. Priority raw yung mga walang assistance mula sa kanilang mga employer. Sa ngayon, sabi ni Pinoy, isang French company na ang naglikas ng may 96 OFWs na empleyado nila papuntang France at saka iuwi naman ng Pilipinas. Nagpadala na rin daw ng karagdagang 11 personnel mula sa DFA at DOLE para tulungan ng mga OFW sa Libya. Sabi ng Pangulo, nakadepende ang aksyon ng gobyerno sa evacuation plan sa lagay nga ng seguridad sa Libya. Bukod naman sa Tunisia at Egypt, tinitingnan din daw ang bansang Malta na mas malapit sa Libya. Yun nga lang, sabi ng Pangulo, aabot sa 1 milyong euro ang gastos dito at by silang daw ang biyahe. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. There's been criticism that we have not been handling or attending to them. That is not correct. There are severe limitations on what we can do. No? At I would like to emphasize, no, perhaps if we were as rich a country as America, then we could have consulates everywhere and anywhere. Sa inyo na konting geography lesson, hopefully you can see it. Erwin, kasama ni Pinoy kanina sa kanyang press con, ang ipinalit niya kay DFA Secretary Alberto Romulo na si Albert Del Rosario. Pagkatapos nga ng briefing, ay agad na pinanumpa ni Pinoy si Del Rosario as Acting DFA Secretary. May special arrangement naman daw sa pag-appoint kay Del Rosario kahit hindi in session ng Commission Appointments dahil nga sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa iba't ibang mga bansa na kung saan nga concerned ang ating mga OFWs doon. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Royces Nagit Sibal. Wala na raw galit o sama ng loob ang dalawa sa magkapatid na Aquino sa pamilya Marcos higit 2 dekada matapos ang EDSA Revolution. Iniiwan na rin daw nila ang pasya sa publiko kung dapat ba ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Ikwento mo, Michelle Orosa. Myself, honestly, wala na akong anger, walang hatred. Ito ang sagot ni Balsi Aquino Cruz nang kumustahin ng media ang relasyon nilang magkakapatid sa pamilya Marcos. Aminado ang panganay sa magkakapatid na Aquino na noong una hirap silang makasama man lang sa isang kwarto ang mga Marcos. Hindi raw biro ang hirap na dinanas ng kanilang pamilya sa ilalim ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos mahigit 2 dekada na ang nakaraan. Pero ngayon, panahon na raw para mag-move on. Hindi ko akalain na mangyayari yung araw na magkakasama kami sa isang mesa, magkakausapan. Pero nangyari yon at saka inisip ko rin na time really heals. Maging ang kapatid ni Balsi na si Pinky, masasabing napatawad na ang mga Marcos. We're okay. Sabi nga namin, we want to reach out. Ayoko nung sana magkasama-sama tayong Pilipino. Pero giit ng magkapatid, hindi kasama ang paghahanap ng hustisya sa mga ibabaon nila sa limot. Hindi naman natin sinasabi na lahat baliwala lang, di ba? So kung sino man yung may mga utang sa ating bayan, nandun pa rin yon. No comment din ang dalawa sa mungkahing ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mas mabuti raw na ang publiko na lang ang humusga. Kung gusto yun ni Senator Bongbong, syempre he has the right to say what he wants and what he feels. But I think makikinig din tayo sa kagustuhan ng karamihan ng ating mga kababayan. Natutuwa ang magkapatid na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang diwa ng EDSA People Power. Ang pinakamalakas daw na tanda na hindi nakakalimot ang mga Pilipino ay ang pag-upo ng kapatid nilang si Noynoy bilang Pangulo. I must admit that it is special kasi sino bang aakala na 25 years later anak naman nga ni Cory Aquino na naging
kung hindi simbolo, naging inspirasyon dahil nga sa katapangan niya na tumapat dun sa diktador 25 years ago. Michelle Rosa, News 5. Muli na namang napuno ng kulay dilaw ang paligid ng EDSA Shrine sa Ortigas para sa ika-25 anibersaryo ng People Power One bukas. May live report mula sa EDSA Shrine si Benji Durango. Benji. Erwin, alas 5:30 nga kanina nang magsimula ang misa dito sa EDSA Shrine at pinangunahan to ni Bishop Bernardino Cortez para naman sa selebrasyon ng People Power Anniversary na gaganapin bukas. Kapayapaan sa bawat isa ang pambungad na sermon ni Bishop Bernardino Cortez sa pasimula ng misa kanina. Inaabangan din ang pagsasalita ni Pinoy na mag-aalas 6 na rin kanina nang dumating dito sa simbahan. Pero hindi pa siya nagsasalita sa mga sumandaling ito. Pero bago magmisa, nagtipon-tipon sa loob ng EDSA Shrine ang ilang kasapi ng Yellow Ribbon Movement para mag-alay ng panalangin para daw sa maayos na pamamahala sa bansa. Nasa 400 lang ang kayang i-accommodate ng simbahan, kaya maaga pa lang napuno na ito ng mga tao. Dahil dumating si Pinoy, mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng EDSA Shrine. Humigit kumulang 500 pulis ang itinalaga rito para magbantay hanggang mamaya. Nakaposte na rin ang mga Presidential Security Group at may mga canine dogs na umiikot naman sa lugar. Erwin, espesyal daw ang araw na ito dahil bukod sa selebrasyon nga ng EDSA People Power One ay ngayon na lang daw uli na ulit na merong dumalaw o bumisitang Pangulo ng Bansa dito sa ginagawa nilang taunang misa dito sa EDSA Shrine. Sa ayon, Erwin, ang sitwasyon ng traffic ngayon dito ay medyo nagkakaroon na ng build-up. Kaya doon naman sa mga motorista nating dadaan dito ay kung maaaring iwasan na natin ang lugar na ito ng mas maaga. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Benji Durango. At para naman po alalayan ng mga kapatid nating motorista, narito po ang traffic rerouting scheme na ipatutupad ng MMDA at ang NCRPO, kasabay po yan sa EDSA anniversary. Para po sa mga pa-northbound ng EDSA, dapat kumanan sa J. Vargas Street, kanan ulit sa San Miguel Avenue, U-turn sa Meralco Avenue, pagkatapos kakaliwa sa Ortigas Avenue. Ang mga pampasaherong sasakyan gaya ng bus at jeep, pinapakanan sa Shaw Boulevard, pagkatapos kakaliwa sa San Miguel Avenue, sa kakakanan sa Ortigas Avenue, kakaliwa sa E. Rodriguez, tapos kaliwa ulit sa Boni Serrano at kakanan patungong EDSA. Lahat naman ng patimog, kailangan kumanan sa Aurora Boulevard at kumaliwa sa Gilmore, saka dediretso sa Ortigas hanggang sa makarating ng EDSA. Narito naman ang aksyon weather. Maganda ang kalangitan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Makulimlim naman ang naging panahon sa may Mindanao. Ayan, masayang sinalubong ni Haring Araw ang Hilagang Luzon, kabilang dyan ang Basco, Batanes at Dagupan. Tsak naman mag-e-enjoy ang mga taga-Baguio sa patuloy na pagsabay ng panahon sa makulay na Panagbenga Festival ngayong weekend. Sa may Bicol region naman, kitang-kita ang ganda ng Bulkang Mayong kaninang umaga. Pero pagsapit ng hapon, tinabunan na ng makapal na ulap na may kasamang mahinang pag-ulan ang buong rehiyon. Makulimlim naman ang naging kalangitan sa may Visayas at Mindanao. Pero asahan ang pagsungit ng pangapanahon sa susunod na araw. May namataan kasing shallow low pressure area. Diyan nakikita niyo yung letter L sa inyong screen. Sa may silangan ng Davao. At sa ibang bansa naman, sisikatan ng araw ang bansang Japan matapos ulanin ng ilang araw. Patuloy pa rin ang sama ng panahon sa mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia. Magiging matindi pa rin ang init sa Middle East maliban na lang sa Lebanon na uulanin buong maghapon. At papainitin naman ang sikat ng araw ang panahon sa Italy, Germany at Poland. At sa Amerika, patuloy pa rin ang pag-uulan sa Chicago, New York at Los Angeles. Uulanin naman ng snow ang Montreal at Toronto, Canada. Gusto nyong sumali sa bonggang karera? Robot ang ka-join? Oha! Halabira! Sino mang bumangga? Wasak ang itsura! Sa tibay ng yari, wala talagang kapara! Eto sila!
Huwag niyo pong ismolin, robot sa harapan. Mahilig magpasikat, yung nasa gawing kanan. Sila ikokontroli ng among kasamahan. At syempre sa karera ay magpuunahan. First ever na racing ng robot sa mundo, kaya todo hataw with matching litrato. Puro daw eksperto basta't sa pagtakbo, nadapa lang yung isa, muntik pang malumpo. Kids, usapang robot pa rin tayo. Alam nyo ba na si Electro ang kauna-unahang humanoid robot sa buong mundo? Gawa ito ng Westinghouse at isinapubliko noong 1939. May taas na 7 feet si Electro at kaya rin siya ay magaling, kaya rin kasi niyang bumigkas ng hanggang 700 salita. Talagang kamangha-mangha. Akin naman hong paalala. Alam niyo, lahat to ay gusto maging robot, lumaki ang katawan. Paalala ko naman dyan sa mga daiga ko. Aanhin mo pa ang katawan na malakas at singtibay ng robot. Kung ikaw naman ay mabantot, ang iyong mga katabi sa palibot, tiyak ding sisimangot at lamok, sigurado pang K-pop. Ito pa rin po si Makatsa. Nagbibigay na naman ng magandang halimbawa at syempre nga po ng aksyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, mga nagkakasakit dahil sa abong binubuga ng Bulkang Bulusan, lalong dumadami. At alaala ng EDSA, sariwa pa ba sa mga nanguna ritong personalidad? At Ana the Hurricane Hulaton, ready na ba sa kanyang laban kay Francesca Alcantar sa Sabado? Humugot ng isang malamig